Pero itong pinag-uusapan natin ex mo na to, hindi siya isa dun sa dalawang daddy ng anak mo. Hindi po Hindi, siya. Iba po. Iba to. Pero last question, bago tayo mag-proceed sa question. Hindi naman ikaw yung tipong tao na dumidepende ka sa lalaki para maging happy at maging complete. Parang ganun na rin po. Kasi kasi parang feeling ko yung kulang. Ganun. Parang, kasi nga po, kagaya po nung sinabi ko, like, lagi pong failed yung relationship. So, minsan naka-question ko po, like, parang may problema ba sa akin? Ganun. Kasi bakit yung iba naman, yung mga kaibigan ko, masasaya sila, masaya yung family nila, okay naman, may mga anak na rin sila. Tapos, bakit ako ganun? So, yun po yung minsan, natatanong ko po si God pag minsan po. Sa sarili mo, natanong mo na ba? Bakit kaya So, sino ang sasagot? Si God o yung sarili niya? Hindi, siya syempre. Kailangan ma-realize niya rin, bakit kaya ganito? Kailangan ma-realize mo rin sa sarili mo, bakit nagkakaganito yung buhay ko? Ano bang problema? Ano bang mali? kulang? Ano bang mali? Natanong mo na ba sa sarili mo? Yun din po, naki-question ko rin po yung sarili ko. Sumagot naman. Hindi nga po eh. Bakit di sumagot? Di mo ko kinulit? Kaya wala pong naging... Hindi po. Pero, ayun nga po, actually, tumating na talaga ako sa point na na-question ko na po yung parang worth ko po. Parang feeling ko, lalo na po ngayon na may anak po ako, parang feeling ko kapag sinabi ko pong may anak na ako, parang, alam mo po, mag-hesitate na po Pag sila. tinanong may ka mga ng ganun anak po. mo, Mami, what went wrong? Ba't di nagtagumpay ang relasyon mo sa tatay ko? Anong isasagot mo? Hirap po eh, kasi lalo po bata pa po kasi yung mga anak ko. 7 and then 12 years old po. Actually, yung isa ko pong anak, nandito po siya. Nandito po siya, nakasupport po sa akin. Siguro po, ang sasabihin ko lang po, ngayon, hindi ko talaga ma-explain. Siguro, pag lumaki na po sila, maintindihan po nila. Hindi, pero ikaw sa sarili, hindi mo, iba yung hindi mo muna ma-explain kasi mahirap mag-explain. Pero ikaw sa sarili mo, alam mo what happened. Kasi lalo na pa kung nagja-jump tayo sa panibagong relasyon, di ba? Di ba dapat nire-review din natin, anong nangyari ba sa akin? Oh. Ano bang nangyari sa amin? Paano kunyari, sa klase, bumagsak ka, iisipin mo din yun, tatanungin ka ng nanay mo, anak, ba't ka bumagsak? Ano bang nangyari? Hindi ka ba nag-aral? Nagre-rebelde ka ba? Wala ka bang interes? Problema ka ba? Diba? Kasi dati mataas naman ang grade mo, bakit bumagsak ka? Di ba ina-assess? Did you even try to assess? Yourself. Oo naman po, na-assess ko naman po siya. Pero sa part ko rin po kasi dalawa, lalo na po kasi babae po yung mga anak ko po eh. Siguro, yung naging problem po is, parang sobra po kasi ako magmahal po kasi. Yun po siguro. Like, To the point na napalayo sila sa'yo? Or... Hindi po. Yung parang, tinetake ko na lang po lahat, ganun, ng mga nangyayari. Tinitake mo, anong ibig sabihin nun? Yung kahit po, alam ko po na sinasaktan na ako, ganun, loloko na ako, sige pa rin po ako. Go lang ako. Yun po yung naging problema talaga, pinaka-main problem po. Pero ayoko po kasing bumitiw eh. Kasi ayoko po maging broken family po kami. So hanggat maaari po, kakapit po talaga ako. Paano ka ba pumipili ng mga taong pinapapasok mo sa buhay mo? Siyempre po yung alam kong tatanggap sa anak ko po. Yun po, Tanggap ba number nila 1 yun? po. Tanggap ba ng ex mo yun? Yung pangalawa po, yung sa pangalawa kong anak, yung sa bunso ko po, at natanggap naman po niya eh, nung una. Hindi, Pero sabi mo kasi sinasaktan ka, tinatanggap mo lang. So kahit Hindi, sinasaktan kasi ka, hindi. basta tinatanggap yung anak mo. Hindi po, kasi po, parang ano na po kasi yun eh. Sa una po kasi maganda po yung pinapakita, ganun. Pero later on po, nung tumagal na tumagal, yun, lumitaw na po yung tunay niya pong kulay, ganun. So parang, Kasi di ba minsan yung pinakaayaw natin, pero hindi natin alam, yun din yung pinipili natin lagi. Ina-attract natin. Kaya dapat ina-assess mo, bakit kaya ako naging ganun? Bakit ang hilig ko sa taong parang salbahe? Parang napupunta ka lagi dun sa paulit-ulit na sitwasyon. Oo, ba't na-attract ako dun sa parang hindi ako siseryosohin, pero gusto ko pa din siya? Nahanap-hanap niya. Oo, may mga ganun. Bakit na-attract ako sa mga taong mukhang maraming babae? Yung ganun, yung...
I think nagsasettle siya dahil nga ang una niyang iniisip is kailangan magkatatay yung mga anak niya. Kaya parang kahit sino na lang siguro or hindi nakikilatis masyado. Basta may Basta masandalan. tanggap eh. Mga Basta bata. Yun ba yun? Gusto mong magkatatay ang mga anak mo? Siyempre po gusto ko po talaga ng complete family. Yung talagang, siyempre po, naghahanap din po ako na talagang, yung taong talagang magmamahal ng buong buo, totoo po, sa akin at sa mga anak ko. Siyempre po, pag parang total package na po yan eh. Kasi kapag minahal mo ako, dapat mahalin mo rin yung mga anak ko. Dapat, package Dapat ganun yun. po siya. So, pero Pero yung question, dapat mo ba silang ihanap ng tatay? Hindi. hindi ko naman po Hindi. sila Dapat- hinahanap. Kaso po, yung pong, pag po nag-try po kung, yun po, yung Dapat pag Pumasok minahal sa- Hindi kasi, ka, sabi tama. niya, ang rason niya, kasi gusto niyang magkaroon ng tatay yung anak Ay, niya. So, dapat pag pumasok ka sa relationship, ang rason nun, kasi in love ka dun sa tao. In love ka dun sa tao, pero kino-consider mo na yung taong mamahalin mo, dapat tanggap yung anak mo. dapat. Ha? Oo. Kasi dapat mauna muna yung love mo yung tao eh. Opo. Kasi kung unahin mo yung, tanggap mo yung asat niyang anak ko, oo, o pwede na yan, hindi naman kita mahal, pero tanggap mo yun. Hindi Diba? pwede. Yung Opo. ganon. Opo, never naman po ako nagmahal ng tao na hindi ko mahal. Hindi po. Talagang, kapag nagmahal po ako, talagang alam po ng family ko yan, talagang all out po.